Hi friends, musta? Yan, welcome to TikTok channel Rich Biador. Ngayon, pag-uusapan natin the 6 step to become an effective team building facilitator. Ano yan? So ngayon is the peak season of team building. At ngayon nga, nandito ako sa Bolinar, Pangasinan to conduct at team building sa isang painting services company na naka-base sa Rizal. So, diretso na tayo. Number one to effectiveness of our team building facilitator is kinakausap niya muna kung ano ba yung objectives, goals ng company na nag-hire ng kanyang services. Kasi yun ang una, hindi pwedeng pagpunta doon sa resort ay magpapalaro ka na lang ng mga laro. At the same time, you didn't know kung ano ba talaga ang gustong mangyari ng may-ari ng company o ng company na nakumuha ng services mo. So number one is kailangan merong analysis, ano ba yung goal, ano yung objectives, ano ba yung pinaka end goal or pinaka final output na gustong mangyari ng may-ari ng company sa kanyang mga empleyado. And in the long term, makikita natin na dapat after ng team building na yon ay meron talaga siyang effect or impact sa buong company. And one thing na malalaman mo yon na magbibigay sila ng feedback sa iyo. Magbibigay sila ng testimonial sa iyo gaano kaganda ang team building. At the same time, is after a year, papakita nila sa iyo at ipapadala nila sa iyo yung mga testimonials ng mga managers and supervisors na yes, nagkaroon nga ng pagbabago at kaya after that year, kinuha nila yung service mo, naging repeat client sila. And the fact na they are becoming your repeat client is a testimonials that you are an effective team building facilitator. So number one, kailangan alamin mo muna yung company at yung objectives and goals at kung ano ang pwedeng gawin para mag-collaborate at ma-meet yung pinaka-expectation and makuha natin yung pinaka-output na gusto ng company nag-hire sa atin bilang isang team building facilitator.